Hello, Adventure! Yan, magandang hapon. Today is July 6, 2024. Ito nga, update tayo dito sa ating Bristol ADX 160. Kasi malapit na itong mag-anniversary. Nakuha natin to July last year. So, konting linis muna. So, matagal na pala itong hindi nalinis. Medyo natambay. Ano ba ang update natin sa loob ng 1 year? Kamusta ba si ADX, ang kanyang performance, ang kanyang condition ngayong mag-iisang taon na siya, no? At ito ba ay magandang kunin nyo rin? Or may-recommend ba natin na kumuha rin kayo ng Bristol ADX? So, nasa inyo po yan. At batay itong sa aking experience ay ma-share ko po ito sa inyo. So, tingnan natin po, no? So, habang naglilinis tayo, share ko lang ano ba yung itsura na ng ating ADX ngayon, no? So, ito, bunga ito ng aking kapabayaan. Natrasan ko na sa sasakyan. So, tumumba siya. Napingas yung emblem na Bristol. Pero minor lang naman yan. Sama sa buhay yan. So, di pa natin nare-repair. So, ngayon, ano ba ang review natin dito sa Bristol? Ngayon, honest review tayo dito sa performance ng Bristol ADX 160. Yan. So, unahin natin yung medyo yung quality ng mga bolts. So dito po kasi dito sa ilalim nagpalit na ako ng tornilyo. Pag hindi nyo pa lang ito napansin, itong mga to, ayan, katulad niyan. So nagpalit na ako ng mga tornilyo dito, tulad nito mga metal screw na to. Pinalitan na natin yan. Bilis kalawangin yan. Kasi ginawa ko, lagyan ko ng grasa. Nakakita nyo yan, no? Ito, hindi ko siya pinalitan. Nilinis ko lang yan. Ayan, nilagyan ko ng grasa, yung kulay blue. Para at least may kahit pa paano, hindi siya mabulok yung mga thread niya. Ayun, nakikita nating mga brown yan, yung kalawang yan. Bilis niya kalawangin talaga. So, ayan. Kailangan siguro natin palitan ng mas maganda yan. O, stainless. Yan la. Yan yung mga medyo madaling kalawangin dito sa ating Bristol, no? Kung kayo bibili, may babalak, lagi nyo i-check yan. O, tignan nyo muna bago nyo bilhin. Buksan nyo yan para makita nyo kung medyo kalawang na. Tsaka dito yung tambutso, ang napansin ko dito. Ayan, no? Kalawang. Tingnan natin kung kalawang nga. Ayan. So, kalawang nga. Ayan. Hindi siyang kalawangin. Mga bolts niya. Gumapang na siya dito. Ano nakita ko dito, may kalawang. So, repaint na lang natin yan. So, ano pa? Ito yung issue na to, na vlog ko na rin to. Hindi pantay yung wala sa align yung etong manibela. Nakadiretso na yung gulong doon. Pantay na yung gulong sa harapan, pero may paling ng konti. Kung papansin ninyo, hindi ko lang sa video kita. Pero pag umupo ka, makikita mo talaga nakapaling ng konti yung ganun. Hindi ko na siya naibalik sa Bristol, gawa nga na malayo. Medyo abala. So bala ko ipapagawa ko na lang sa iba. Sasabay ko na lang kasi may naririnig din ako ditong sa shock yata yun. Hindi ko anong sa shock o sa ano niya, sa may fork. Sorry, pares na pala yun.
sa may T-post. Pag nabigla tayo ng namreno ka, kaya hindi naman masyadong bigla. May lumalagotok dito eh. May lumalagotok yan. So nakakita na ako ng shop na pwedeng gumawa. Kinanvas ko na rin siya. 2.5 ang paggawa. Pa-rebuild ng shock. So idadami ko na rin tong handlebar kung kaya nilang i-align. Kasi medyo pangit tignan din. At saka pag ikaw nagde-drive, kitang-kita mo talaga wala sa align. So yung mga major issue niyan yung Bristol. Hindi ko lang siya naibalik, pero nasabi ko yun doon. At meron din akong mga nakausap na kumuha rin ng ganyan. Yun din kanilang puna. So minsan, may nakita pa ako sa isang review sa Facebook. Bigla na lang namamatay yung pag-start nila, namamatay. Hindi ko alam kung mababa yung minor. Pero nangyari rin sa akin yan eh. Kinabahan din ako. Pero hindi naman siya tuloy-tuloy. So, once or twice ko lang naranasan. Pag-start ko, siyempre, pag-start mo, alam mo, tuloy-tuloy, nagbe-minor, di ba? Hindi siya nagtutuloy, namamatay siya. Pero pag in-start ko, okay na ulit. So, siguro, kailangan nang i-timing yung minor or i-adjust. Kailangan may adjust. As dito minsan yung kanyang ilaw dito sa plate, ilang beses ko na nakita, parang nagpupugak-pugak, ng Christmas light, nagbi-blink-blink siya, hindi siya steadying bukas. So ngayon taka ko ba't steady na ulit, pero madalas yan nagbi-blink yan. White sa minor naman, okay naman. Actually, stock pa to lahat yung ayan na, nakita nyo yan, nagbi-blink na. Ayan, 1 year pa lang po yan, may ganyan na siya. Ayan, wala ulit ayan kita nyo, nagbi-blink siya. Ganyan yung sinasabi ko sa inyo. Siguro, minor lang naman siguro yan, palitan lang ng bulb. Pero dapat hindi di ba? Kasi bago pa balik tayo doon, stock pa pala to. Wala pa akong pinalitan dito sa panggilid. Air cleaner niya, hindi ko pa nabuksan. So, dapat linisin na rin pala yan. Mga bola niya, belt, wala pa yan sa CVT. Stock pa lahat yan. Wala akong napapalitan dyan. Kahit isa, ang napalitan ko lang dito, itong lever. Kasi ngayon natumba ko. Bali, bumaluktot yung aking brake lever sa kaliwa. So, ang pinalit ko na lang yung pang NMAX. Pare sila. Pang NMAX. Yan. Ang major issue ko dito kay Bristol, na sa loob ng 1 year. Actually, ang ko pa lang nito takbo is 2,228 kilometer, Hindi ko masyadong nagagamit to. Sa loob ng isang taon, ganun pa lang natatakbo nito. So, hindi talaga, na hindi pa siya talaga bugbog. So, ang issue ko talaga dito kay Bristol, 1 year na, wala pang plaka, Hindi ko alam kung anong nangyari sa Bristol, Shoutout pala sa Bristol, Philippines. Lalo dyan sa Bristol, Caloocan, kung saan ko kinuha ito, 10th Avenue. Baka naman, pwedeng pabilisin yung pagproseso ng plaka. Kasi balita ko, yung mga nauna sa akin, mas nauna pa silang nakakuha ng plaka kaysa sa akin. Yung mga nauna. So, pinalo ko to nung 2 weeks ago. Sabi sa akin, sa liaison officer daw, hindi nila sinusunod-sunod yung hinuhugot-hugot lang nila yung sino yung mauna. Sino yung mahugot nila, yun na. Hindi nila inuuna yung mga nauna ng kumuha. Expected ko, hindi na kailangan i-follow up dahil siyempre alam ko, pagkakuha mo, poproseso na nila yan. Pero hindi pala ganun ang nangyayari sa Bristol. So, pangit na sistema yan, Kasi mas nauna pang nakakuha ng plaka yung mga nahuling kumuha. Dapat, unahin nila yung
naunang kumuha kasi nga expected na ako na meron plaka eh. So ang gamit ko pa rin is BR12 plate. Buti lang, hindi na ako nasisita pa. Pero hindi ko alam kung anong paanong explanation yan sa LTO or HPG. O tuturo ko sila kung pag nasita ko, di ba? Kasi hindi naman natin fault yan. O, trabaho ng ano yan eh. Ng Bristol yan na lakarin yung plaka natin. So yun lang mga ka-adventure. So far sa performance, wala naman akong masabing negative about Bristol. Okay naman. Basta regular lang yung pagpapalit mo ng chain ng langis, ang PMS mo. By the way, hindi ko na dinadala pala doon sa Caloocan pag nagpapa-PMS ako. Ako na lang yung nag-change oil. Yan. Okay naman. Pa rin ako nagpapalit ng brake pad. At ito lang pala oh. Nakita ko kanina. Ayan, kilawang na rin yung disc. So siguro normal lang naman yan. Kalawangin. Lalo't medyo hindi lagi napapatakbo. Yun, sa performance wise, sa forma, siyempre head turner to. Nakita nyo na may mukha oh. Kaya ako nga kinuha rin to dahil katulad siya ng ADB 750 mukha. Diba? Siya shock. Sakto lang. Siyempre, di natin expected na katulad siya ng ADB 160 dahil Showa brand yun eh. Ito, kamukha lang pero walang brand. Sa takbo, okay din naman. Hindi naman tayo nagkakarera eh. Ano lang tayo? Tamang-tama lang. Bawal titignan. Yan ang gusto ko rin. So yun lang, major issue natin. Yun lang yung mga issue natin. Nakita, napansin. Kung sa ibang mga merong ADX 160, comment down below kung meron kayong mga experiences na hindi maganda. O mga positive na rin. Siyempre dapat i-comment nyo na rin. Para yung mga gustong bumili na mga na ito. Kung meron namang gustong bumili in the future ng ADX 160 ay siyempre doon nila mababalanse kung ito talaga yung motor na kanilang hinahanap. By the way, meron pa pala silang bagong labas ngayon, yung ATR 160, 4 valve na yun. Ito kasing ADX 160 ay 2 valve lang. So okay na rin sa 2 valve, hindi ka naman kakapusin. Sa ahon, walang problema. Kayang-kaya. Yun lang, ang malayo ko lang pinuntahan is ang Nueva Ecija. Wala naman naging problema. So yun lang mga ka-adventure. I hope na kayo ay nasiyahan sa aking video at nakakuha din ng information. Kung di ka pa pala subscriber sa aking channel, please naman pa-like and subscribe naman tayo dyan. At pahit na din yung notification bell para updated ka sa mga aking susunod na video. Yun lang mga ka-adventure. Maraming salamat and God bless.